Guys, good evening. Finally, kay nakaupo na ako. Tapos ko na talaga yung paglalabat, naglilinis na din ako. Tupiin pa ako, bukas na yung tupiin ko yan. And may hugasin ako mamaya na yun before ako matulog. Para hindi ako gigising bukas na may hugasin. Okay lang sa akin na may tupiin. Tupiin natin yan bukas. Nung natapos ko na yung paglalaba, paglilinis, nagluto na din ako ng food kay Habi, tapos kumain na din ako ng dinner. Excited na talaga ako maligo kay para makatuk ako sa inyo, tapos mag-tea ako. And kailangan ko linisin yung aking kamay. Pag winter talaga, kailangan mo ng hand cream, and kailangan mong i-moisturize yung buong katawan mo para hindi dry. Kailangan talaga na laging nag-lotion. Nung sa Pinas pa ako, hindi ako gaano mag-lotion. Ngayon, wala talaga akong choice kundi mag-lotion and mag-hand cream. Cream din sa mukha. Yung mukha ko talaga ngayon, mas okay siya. Wala na gaanong acne. May acne pa rin pero hindi siya same before nung mga ilang years. And yung gamit ko na moisturizer kay dalawa pa. Yung after sa toner, tapos yung ating tinted na moisturizer. Na-shock lang ako ngayon na winter. Usually kasi, kay yung acne ko, grabe pag winter. Dito, yung buong mukha ko ngayon, dito na lang siya. And wala gaanong buhay. Nakaka-shock na tuloy na wala ako gaanong buhay na pimples. Gumising ako today, wala talaga akong motivation. Normal lang to sa akin kapag winter na. Mas laging walang motivation kapag nasa bahay. And minsan nawawalan ka ng gana lumabas kaya ang lamig. Tapos grabe yung snow, mabigat yung mga gamit mo, yung coat mo, yung shoes mo. Kaya mawalan ka talaga ng gana. Pero tinatry ko talaga yung pinaka-the best ko na hindi ma-down. And today, while nag-vlog ako sa aking breakfast kanina, yung tripod nasira tapos hindi na talaga siya mabalik. Yung tripod kasi na ginagamit ko kay sa aking ate, pagaling talaga sa aking ate, binabalyo ko talaga. Tapos nasira, nasad ako ng konti. And I know na gamit lang siya. Pero mas more kasi yung feeling ko kapag galing sa aking ate. And kadalasan kasi sa aking mga gamit, sa totoo lang guys, sa aking ate, yung mga shoes ko, yung black na shoes na boots sa ate ko yun. Tapos yung mga leggings ko na Gymshark sa ate ko yun. Wala akong leggings na Gymshark na binili ko sa ate ko yun lahat. Tapos yung mga pang workout ko din na isahan lang, romper ba yung tawag, and then open yung sa likod, sa ate ko din yun, 5 yung binigay niya yun. Tapos ang dami niyang leggings na binigay, yung buong nakabinit guys, 1, 2, 3, 4 niyan. Mga bigay na gamit yan pang workout ni ate. Napuno ko talaga yung cabinet ko sa bigay ni ate. Twice na akong pumunta sa USA kaya mga ilang leggings na yung gamit na nadala ko galing sa kay ate sa USA. Karamihan talaga sa leggings galing talaga sa aking ate. And yung gamit ko sa mga gym, kunti lang yung akin talaga. Hindi ako gaano masad kapag ako ang magbili. Pero kapag galing kay ate, masasad talaga ako. And alam nyo ba na ang laki ng tulong ng ate ko sa pagbablog ko or sa buhay ko? Help niya talaga ako kung ano yung mga gamit na good for sa mga vlogs ko. Kung ano man yung nakikita nyo sa akin, kung sino man ako, kasama talaga lagi yung ate ko sa aking journey sa pagbabago. And nung nandoon kami sa Pinas, doon ako tumira kay ate 6 years. And sila yung nagparal sa akin, high school and college. Silang dalawa ni kuya, yung asawa ni ate Irina. Minsan sinabi ko sa inyo si ate Rina or si ate Tata. Same lang na tao yan. And love na love talaga ako ni ate. Kahit pa man nung time na yun, nang doon pa kami sa Pinas, kay grabe ako ka-sensitive tapos madrama ako na tao. Pero si ate pa rin laging nag-understand sa akin. And happy talaga ako
yung mga time na yun nakasama kami. Nung nandito na ako bago sa Sweden, nanibago ako. Gusto kong magkaroon ng friends kay nung sa Pinas ako, mahilig talaga ako makipag-talk and extrovert talaga ako na extreme na extrovert. Tapos, pagrating ko dito, hindi ko pa gaano kakilala yung sarili ko. Kaya doon na marami na akong questions. Doon ko din na-realize na hindi ko pala gaano kakilala yung sarili ko. Tapos wala nang magsasabi sa akin na ganito yung gawin mo, ganyan ang gawin mo. Kaya nung kasama pa kami ni ate, lagi kasi akong nag-follow lang kung ano yung sasabihin ni ate. And good naman siya. Nung kasama ko si ate, nung nanirahan ako sa kanilang bahay, okay yung flow. Sunod lang ako ng sunod sa kanya. Kaya mabait din kasi yung ate ko. Kaya follow lang ako ng follow. And yung mga ginagawa niya ba lagi all the time kay yung way mo talaga kay magiging good. Mas ma-okay pa yung life mo kapag lagi mo talaga siyang kasama kay. Grabe siya ka-positive. Tapos kapag magsabi siya ng something sa'yo, wala ka nang ma-judge kasi yung life niya kay healthy lifestyle. Tapos lagi siyang na-workout. The way siya mag-think. And the way siya namumuhay talaga. Yung ate ko talaga, wala na akong ma-judge kapag may sasabihin siya ng something sa akin kasi alam ko talaga yung lifestyle niya. Kilalang kilala ko din siya. Nung mga bad times ko, nung papunta pa lang ako sa pagbabago, nandyan siya lagi. Tapos nung magdrama ako, nandyan siya, kinikinig lang siya. At kahit pa man na hindi good things yung sinabi ko sa kanya, komportable ako kasi hindi niya ako i-judge. Yung lahat-lahat talaga, pag good times, bad times, nandyan siya lagi, makinig sa'yo. Mahiya talaga ako nito na nag-share ako about nito kasi lagi kasing nag-watch yan si ate. Siguro siya yung kadalasan pinakauna na mag-watch sa aking vlog. Tapos sa mga vlogs ko naman, i-joke ko talaga yung mama ko na kailangan mong i-watch yung vlogs ko ha, kailangan mo talaga. Tapos sa ibang tao naman, hindi ko na i-share na, uy may vlog ako, may ganyan. Kasi ginawa ko na yung before na may channel ako. And dinidelete ko. And feeling ko ba na gusto ko talaga noon time na yun na i-watch talaga yung mga vlogs ko, ganun. Tapos gusto ko ba na dapat mataas yung views. Wala akong parang goal ba, ano yung goal ko sa aking vlog. And hindi ko ma-explain ano yung dapat iparating sa tao. Tapos minsan kaya nag-clickbait ako. Sa ngayon, ayaw kong ganun yung marating sa aking mga viewers. Gusto ko na nag-watch kayo sa aking vlog na ma-relax kayo, may matutunan kayo, and kapag nag-talk ako ng something, hindi ko siya nilagay sa intro. For example, mga explanation ko about sa aking ate sa ngayon na before or may drama ako or sensitive. Tapos pag makat, and then sa intro, parang iba yung dating ba, makakuha siya ng attention tapos i-watch yung aking vlog. And then yun lang yung na interesado sila, bakit kaya nagsabi siya ng ganyan. And ayaw ko yan ang marating sa aking bagong mga subscribers or yung video na yun first time nilang nakita, yung una nilang impression. Kasi ayaw ko sa ngayon, ayaw ko ng ganyan. Kaya before nagawa ko na din yan na may thumbnail pa nga ako before na doktor pala siya. Totoo naman na doktor yung asawa ko, pero ginagamit ko lang yung thumbnail na doktor pala siya para makakuha ako ng viewers pa. And ayaw kong ganun yung feeling na nandito kayo sa aking channel, nag-watch kayo nitong vlog kay sa yun na thumbnail. Gusto ko na makilala nyo ako bilang ako na vlog ko na naka-help ako, na-relax kayo. Hindi dahil asawa ako ng Swedish, hindi dahil asawa ako ng doktor. Ayaw ko na may title. Gusto ko ba na may na-help ako sa inyo kahit kunti man lang sa sinabi ko and na-motivate kayo or nakarelate kayo sa akin. Yun yung gusto kong marating. And mga na-learn ko, i-share ko sa inyo. Tapos may natutunan kayo sa akin kahit hindi nyo pa na-experience. And also, alam nyo ng konti yung pamumuhay dito sa Sweden. Nakikita nyo kung ano yung mga karanasan ko. Yun yung gusto kong marating. And yun yung gusto ko sana na makukuha nyo dito sa channel ko. Kung
Hindi naman gusto yung channel ko, okay lang din yun. Kasi sa ngayon na paulit-ulit ko talagang sinabi na hindi talaga ako nagpo-push ng tao sa ngayon. Pag gusto-gusto, pag hindi, okay lang yun. Yan talaga. And hindi mag-match yung ating vibe. So, kung vibe nyo yung aking channel and na-relax kayo, I'm really happy na nakatulong ako sa inyo, na help ko kayo sa pagkalma. Yun din yung isa sa ating goal. May goal na tayo and hindi lang ako nagbablog para lang tataas yung aking views. Mahappy ako na may nag-watch, pero hindi ko goal na tataas yung views ko, pero wala ako gaanong natulungan, wala akong natulungan na relax, may natutunan sa sinabi ko, kaya hindi ko talaga ilagay yung aking mga share sa aking intro sa ngayon. But before, ang dami talaga yung una kong channel na dinidelete ko. Kaya gusto ko talaga na makuha yung attention ba. Ngayon, kahit sa title ko, di ako mag-clickbait. And gusto ko na mag-watch kayo sa aking vlog dahil gusto nyong vlog ko and nakaka-help ako sa inyo. And I hope nakaka-help ako sa inyo kahit isang bagay lang. Oh my God. Nawala yung pagod ko sa paglilinis at paglalaba kanina. Thankful talaga ako na bumalik ako sa pagbablog, kay at least man lang yung mga feelings ko, mga na-learn ko, kay ma-share ko sa inyo. Thank you sa inyong lahat. Naging 90 plus and I'm really thankful. Kay hindi din ako nag-antay na next year pa ako mag-vlog. Ilang videos na tayo meron sa aking channel. Nakaka-happy kasi marami kayong support sa akin. If you like guys na i-shoutout ko kayo, i-message nyo ako sa aking Instagram. I am Joy Garden. If you like na mag-message kayo, mag-message lang kayo. You don't need na mag-follow kayo sa aking Instagram. More kasi doon, hindi nyo ako makilala. Kadalasan kasi sa aking mga ina-upload doon kay mga pang aura-aura, yung aking outfits, hindi same dito sa aking channel. So, it's okay lang kapag hindi nyo ako i-follow. Mag-message lang kayo na, pwede ba na i-shoutout mo ako next sa vlog mo. Ma-appreciate ko kayo. Willing talaga ako mag-shoutout or mag-comment kayo nitong vlog na to. I-shoutout ko kayo sa next na vlog ko. Maglilinis na tayo sa aking kuko. Tingnan nyo yung oil. Ang cute, may mga flower sa loob. Yan.
Mag-open na naman tayo sa ating calendar. I think hindi ko pa to sa inyo sinabi kung saan galing tong mga calendar na to. Akala ko guys, sinishare ko na to sa inyo. Traditional calendar to. So until 24 to siya. Yung isa kay self-care ito, tapos ito kay chocolate. Ito yung bigay ni mama at papa, yung self-care. Tapos galing to kay hubby, yung chocolate. Today, kay 5, mag-open tayo sa self-care muna. Ito siya. Hanapin natin yung 5. Yan na siya. Si hubby yung pakainin natin sa chocolate. Ibigay ko to sa kanya. Kay tinatry kong hindi pakain ng chocolate. Kay yung isa sa ating goal nitong month na to. Kay magbawas ng 2 kilos. And sana makuha natin yung ating goal. Balik ko tong dalawang calendar doon sa lamisa kay mas organized siya. Tapos mabilis ko lang makikita kay kailangan ko to siya i-open everyday. And maghugas na tayo ng plato. Hey guys, good afternoon. Today ay Wednesday and it's already 1 p.m. Wala akong pasok today kay para preparation namin sa aming exam ngayong Tuesday and next Wednesday may exam kami na totoong exam talaga. Nag-ready tayo kay pupunta tayo sa grocery store and hindi pa rin nag-melt yung snow. Makapal pa rin ang snow. Na-learn ko kagabi na mas okay yung flow kapag early ako magluto ng food. Kadalasan kasi na magluto ako kay minsan mga 6 p.m. na, 7 p.m. or 8 p.m. Nasanay ako kasi si hubby hindi mareklamo. And pag gutom siya, sabihin niya lang nagutom siya, kailangan niya ng food, and walang kareklamo-reklamo talaga siya. Kaya yung utak ko ba nasanay sa ganong routine na kapag gutom na si hubby, magluluto ako, hindi all the time na ready yung food. And kagabi, mas naging okay yung flow na ready na yung food before umuwi si hubby. Grabe talaga ka-dry yung kamay ko. Lagyan pa natin. Magsuot lang ako ng medyas and shoes. Din lalakad na tayo papunta sa Willis, sa grocery store. Pag nandoon ako sa Willis na grocery store, hindi ako makapag-vlog dahil hindi nila ina-allowed na mag-video and mag-picture. Kaya hindi ako makapag-video doon.
Ito na yung nabili natin sa grocery store. And excited ako i-try yung tea na to. Vanilla chai taste adventure with cinnamon, ginger, and vanilla. And wala siyang caffeine. It's 3:15 PM na, so makatulog tayo ng early nito. I-try natin to. Mamaya na natin to ilagay sa lagayan.